Mga igsoon, si Pastor Eric na napod magpainumdum ninyo sa pulong sa Ginoo. Pasensya sa akong tingog, pero kabalo ko ang Diyos maglihok sa inyong tigdulongog. No? Ug ang title sa akong i-share, ang simbahan wala gitawag aron magpabilin lang sa sulod sa building. Ang text na akong gamiton is Acts chapter 2 verses 42 to 47. O sa verse 42 na gayon, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Mga igsoon, somewhere along the way, dagan na ang nakaton unsaon pag-attend og church. Apan wala gayud nahimong that church. Kabalutan mo lingkod sa bangko, kabalutan mo kanta, kabalutan maminaw og sermon. Kusukay ta, no? O kabaluta mo, amen. Pero usahay, pagkauman sa serbisyo, mura ragyapon ta o mga tao nga walay kalainan sa kalibutan. Naagyapoy kasakit sa pamilya, kabugnaw sa relasyon, naay loneliness, naay depression, naay pagkabahin-bahin. Ug naay mga tao nga namatay nga wala pa makadungog sa tinuod nga ebanghelyo. Ngano man, kay usahay nahimo ng church attendance lang, imbis nga church lifestyle. Ang early church wala gitukod lamang aron magtapok. Gitukod sila aron mahimong carriers of the presence of God. Ang church dili lang dapit nga imong atuan. Ang church mao ikaw. No? The early church gathered faithfully. Sa atong opening text, no? Sa verse 42, yun pa, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Tanawa, ang upat kabutang nga ilang gidevote. Sa maning upat, apostles' doctrine, no? Fellowship, breaking of bread, and prayers, no? Ang early church seryoso sa pulong sa Diyos, seryoso sa pagkampo, seryoso sa panaghiusa, seryoso sa communion, seryoso sa pagatimanay isag-isa, no? Dili sila casual Christians. Dili sila Sunday Christians lamang. No? Kabalo mo igsoon, sama sa kalayo, kung usa ka uling ibulag sa uban, hinay-hinay mapalong. Mo nang importante gyud ang gathering. Kinahanglan nato ang preaching. Kinahanglan nato ang worship, ang prayer meeting, ang fellowship, o ang discipleship, no? Kaya ang church gathering is
biblical, no? So sa Hebrews chapter 10, verse 25, na gayon, not forsaking the assembling of ourselves together. Ayaw biyahe ang gathering. Ayaw una-una, pwede ra ka mag-Christian nga ikaw lang. Dili, gitawag ta sa lawas ni Kristo, body of Christ. Pero mga igsoon, bisan importante ang gathering, dili mao kana ang atong final goal. Ang church gathered aron mahimong scattered, no? Magkabulag-bulag, magbinulagay, no? The church gathers to scatter. Unsa man na siya? Sa Acts chapter 2, verse 46 na gayon. And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house. No? Tanawa ang pattern. Temple, dayon, og house to house. No? Public worship, dayon, personal presence. Sanctuary, og streets. No? Mag-street preaching yapon. No? So, ang ilang Christianity, dili confined sa temple. Gidala nila ang presensya sa Diyos ngadto sa balay-balay. House to house. No? Nagpasabot ang ministry na itabo sa ordinaryong kinabuhi. Dili lang sa pulpit. Dili lang sa platform. Dili lang Sunday o kada Domingo. Apan, adlaw. No? Usahay, ang pinakabalaan nga ministry, dili may tabo sa komperensya. Usahay, may tabo sa karinderya. Sa opisina, sa basketball court, no? Sa coffee shop, sa waiting shed, sa hospital room, no? Usahay, usa lang ka conversation, makalawas na o kalag. Jesus never stayed inside religious walls. No? Yun pa sa John chapter 1, verse 14. And the Word was made flesh and dwelt among us. No? Ang Ginoo wala nagluwas sa layo. Bidol yun siya. Nagpadol yun. Ka-level siya sa sinners, mga makasasala, lepers, mga masakiton, broken people, tax collectors. No? Si Jesus dili allergic sa mga makasasala. Always yun siya present. No? Present yun permi. Pero dagang tao karon ang walay kinahanglan una nga sermon. Di ba? Di sila kinalag sermon. Ang ilang kinahanglan usa ka tawo nga maminaw. Usa ka tawo nga moingon naay nagpakabana nimo. Mga igsoon, presence is still the language of love. Iyon pa, the Holy Spirit is not confined to a microphone. Daga naguna-una, makaliyok lang ang Diyos kung naay stage, naay lights, naay sound system,
na microphone. Apan tanawa ang Book of Acts. Ang pinakakusog nga moments, no? Kasagaran wala sa templo. Makita na to si Philip, no? Sa Acts chapter 8 verses 26 to 35. Si Philip wala gitawag sa stadium. Gitawag siya ngadto sa desert road aron maabot ang usa ka Ethiopian eunuch, no? Usa lang ka tawo, pero tungod sa obedience sa iyang pagsunod, naabot ang usa ka nasod, pinaagi sa usa ka convert. Say, lesson makita na to ani. Okay? Ayaw malita ang isa kakalag. Di ba? One soul, no? Kay usahay ang revival magsugod sa usa ka conversation. Si Peter sa Acts chapter 10, si Peter miadto sa balay ni Cornelius. Dito mikunsad ang Holy Spirit. Usmonako, asa man? Sa balay, dili sa sinaguga, no? Si Paul, no? Si Paul nagwali sa merkado o marketplace, sa prison, na prisuan, sa riverside, sa courtyards. Kaya ang Holy Spirit dili nakakulong sa building lang, no? He is everywhere, no? So mga igsoon, kung tinuod nga na kanato si Ginoong Hesukristo, dapat makita siya dili lang sa Sunday, no? Apan sa Monday hangtod sa Saturday, tibok semana, dili lang Sunday, no? Makita through your everyday life, no? Kay your everyday life is a ministry. Ang imong ministry naa sa trabawan, sa classroom, sa negosyo, sa kasilinganan, no? Sa pamilya, sa barkada. Mao kini usahay ang imong mission field, no? Tanawa ra sa Matthew chapter 5 verse 14. Mingon pa dito, ye are the light of the world, no? Kita ang kayag. Wala mingon si Jesus, you are the light of the church building, kundili of the world, no? Ang kahayag walay kamit kung kitabunan. The church was never meant to hide. Kung adunay flashlight, unya imong ibutang sulod sa kahon, kitsa man ang makakita sa kahayag. Di ba? Mao pod ang Christian nga active sa church, pero silent sa gawas. Mga igsoon, ang kalibutan nang inahanglan o magtotoo nga moampo sa kada opisina, no? Kami nami MRP, di ba? No, nangitag mga magtotoo nga mutabang sa silingan. Nangitag magtotoo nga mo share sa gospel. Nangitag magtotoo nga mohatag yun og oras mo love sa broken people, no? Kaya ang Christianity, ingon pa nila, is not performance. Karon flooded ang kalibutan sa content, opinions, argumento,
online spirituality, pero starving sa presensya. Daghang tao kabalo mo post og Bible verses, pero dili kabalo mo comfort og hearting person. Ang early church powerful kayo, kay naa sila with people. Nagyot kauban sa mga tao. Romans chapter 12 verse 15 nagaingon, rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Ang tinuod nga church mukatawa uban sa nagmalipayon, ug muhilak uban sa nasakitan. The gospel is spread through relationships. Mga igsoon, ang Christianity dili lang event, kinabuhi kini, lifestyle ba, no? Sa Acts chapter 5 verse 42 ngayon, and daily in the temple and in every house they ceased not to teach and preach Jesus Christ, no? Tanawa ra gud, daily, every house, daily, once a week. Lifestyle, mga igsoon, lifestyle, no? Na yung mga tao nga dili mosulod og church, no? Pero mosulod sila sa imong balay, no? Maminaw sila sa imong istorya, munawat sila sa imong pagkaon, makakita sila sa imong kinabuhi. Ug usahay, ang imong dining table mahimo ng altar, ang imong sala mahimong sanctuary, ang imong kindness, no, ang kayo mahimong bridge ngadto kang Kristo. Apan aniya ang problema, no, sa modern Christianity. Daghan ang gusto sa platform, pero dili gusto og tao, no? Guys, igsoon, kinahanglan ta og people, no? Stop waiting for a platform. Dagang magtotoo na gayon, kung mahimong preacher ko, gamiton ko sa Diyos. Apan, pasi na gayon ng Diyos, unsaon man nako paggamit nimo sa kadaganan o crowd nga dili manggali ka faithful sa usa. Sa Lucas 16 versikulo 10 ingon pa, he that is faithful in that which is least is faithful also in much. Usahay, ang greatest ministry, usa ra ka phone call. Ang greatest ministry, ang pagbisita. Ang greatest ministry, paghatod og pagkaon. Ang greatest ministry, pagampo sa imong amigo o amiga. Pag-disciple sa usa ka tawo. Si Jesus, no? Jesus spent 33 years sa kalibutan. 30 katuig siya mostly hidden. O 3 years siya sa public ministry. Ug bisan sa kadaghan sa kalibutan, no, tao sa kalibutan, 12 ra ka tawo ang deeply iyang investan. Ngano? Kaya ang transformation may tabo sa proximity o sa kaduol. No? The church is not the building.
Sa Ephesians chapter 5 verse 25, ingon, Christ also loved the church and gave himself for it. Ang church dili concrete, dili steel, dili lights, dili sound system. Kita, naos mo na ko, kita ang church. Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, yun pa, know ye not that ye are the temple of God? Diba? Ikaw ang templo. Meaning, dala mo ang presensya sa Diyos bisan nasa. No? Maopisina man. No? Sa office man, sa eskwelahan o school, sa jeep, sa tindahan, sa hospital, sa mall, o sa balay. No? Nakoy pangutana ba? Kung ang church mawala karong gabi, okay, sa inyong barangay, makabantay ba ang komunidad? Makamikaw ba sila nimo? Ikaw man ang church. Makaingon ba sila na ay nawala nga source of love? Diba? Na nawala nga mga tao nga mutabang? Na nawala nga prayer warriors? O, pasin, walay preferensya. Nakakahula. Mga igsoon, dili igo nga adunay church building sa inyong lugar. Kinahanglan adunay church presence. O mo na ikaw. Okay? Jesus came near. So must we, no? Kita po magpadool. Sa Luke chapter 19, verse 10, yun pa, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Si Jesus, miduol kang Zacchaeus, mihikap sa leper, mitarong sa Samaritan woman, mitupong, no, ka-level niya ang mga makasasala. Wala siya nagulat nga broken people, ma-perfect o na. Midul siya. Kita po, dapat budol po sa uban. No? Usay kita, gusto na to nga ang mga tao malimpyo una, matarong una, mausab una, before nato sila dawaton. Pero si Jesus, midool, bisan, hugaw pa sila. Mao ka na ang grace. Grasya. Mga igsoon, posible nga puno ang atong mga kasimbahanan, no? Atong churches. Pero empty ang atong impluensya, no? Posible nga kusulta mo kanta, pero walay usa kasilingan na nakagadungog sa gospel gikan nato o nimo. Di ba? Posible nga active ta sa ministry, pero absent ta sa hurting people. O tingali karong adawa, nagaingon ng Ginoo, anak, ayaw lang ko dada sa Sunday. Dadaw sa bako sa imong Monday to Saturday. Dada si Jesus sa imong pamilya. Dada si Jesus sa imong trabaho. Dada si Jesus sa imong barkada. Dada si Jesus sa imong conversations.
dada sa imong dining table, dada sa imong ordinaryong kinabuhi. Kaya ang kalibutan, dili lang nanginahanglan o better programs. Nanginahanglan usab sila makakita kang Kristo. No? Katapos ang apil nato sa mga naisalaag, no? Basig na ka diri karon, religyoso ka, pero wala pa kay relasyon kang Isus. Kabalo ka mo attend sa simbahan, kabalo ka maminaw sa sermon, pero kung mamatay ka karong gabi, karong adlaw, walay kasiguruhan sa langit. Mga igsoon, si Jesus wala lang biyani aron magtukod o reliyon. Biyani siya aron luwason ang makasasala. Ako o ikaw. No? Sa Romans chapter 5 verse 8 ngayon, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. No? Sa cross, gibayran ni Kristo ang imong sala. Kilubong siya, apan napanaw siya sa ikatulong adlaw. O karong adlaw, gitawag kaniya. Dili ngadto sa reliyon, kundili ngadto sa salvation, kaluwasan. Sa Romans chapter 10, verse 13 na gayon, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Igsoon, ayaw ipaugma ang imong kaluwasan. Ang imong kalag, eternal. Now, kung ready na ka, mudawat kang Kristo, ina siya, gikan sa imong kasing-kasing. No? Ina siya, Lord Jesus, sabat ako, Lord Jesus, makasasala ako, na kinahanglan ko kanimo. Nagatuo ko nga namatay ka alang kanako, ug nagpanaw pag-usab. Pasay luwa ko, luwas ako, usba ako, gamitak ko, tabangi ko nga dili lang mo-attend sa church, kundili mahimong tinuod nga parte sa imong simbahan. In Jesus' name, Amen. No? Ang goal nato, dili lang mapuno ang building. Ang goal, mapuno ang kalibutan sa presensya ni Kristo, pinaagi sa iyang katawan. The church was never supposed to stay in the building. The church was always meant to carry Jesus to the world. Ikaw na, igsoon. Magampot ta. Heavenly Father, thank you so much for your word. Katuon tang pulong, katong pulong Ginoo, makapadasig ka namo. Isip, simbahan, dili, building, kundi kami mismo Ginoo. Nga kami, makadul yun sa uban para maibalita namo ang maing balita. Ang kaluwasan, ang imong kukma, ang imong kaluoy, o ang imong kapasaylohan. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Igsoon, salamat sa imong pagpaminaw.
Maayong adlaw.